Pagsusuri ng mikropono. Ang mikropono ay sinisiyasa. 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 Pagsusuri ng mga tunog na gagamitin. Pagsusuri ng mikropono. Ang mikropono ay sinisiyasa. 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 Magandang hapon, syudad ng Iriga. Ito bilang maghatid ng mga balitang dapat niyong malaman at mga impormasyong tunay na kapaki-pakinabang. DZSA 90.3 sa inyong mga radyo. Kasabi ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon ay araw ng Webes ng Mayo taong 2024. Ako si Paul Muliasco. At ako naman si Claire Vidor. Maghatid ng mga balitang tinibon at sinulat sa ngalan ng katotohanan. Ito ang Ratsyada Balita. Narito na ang bukso ng mga dumaragundong na balita. Dalawang lalaki nangingisda gamit ang kuryente na huli ng mga pulis. 13 dibisyon sa Bicol nagpalabas ng mga proyekto sa pagbabasa. 48 taong gulang na lalaki sa Ibon patay matapos magbabarili. Bicol International Airport bukas na sa domestic flights. Narito na ang detalye ng mga balita. Dalawang lalaki nangingisda gamit ang kuryente na huli ng mga pulis. Nahuli ng mga pulis ang dalawang lalaking iligal na nangingisda gamit ang kuryente sa San Jose sa Pili, Camarines Sur nitong unang araw ng Nobyembre nitong nakaraang taon. Kinilala ang dalawang lalaki na si Arnold Pate E. Naldo, 28 taong gulang, at sila si Van Pate E. Villarin, 15 taong gulang, estudyante at parehas residente ng Villa Soledad sa San Jose sa Pili, Camarines Sur. Samantala nakuha sa kanila ang mga gamit sa pangkuryente, isang sako, 6 na hito at 3 mga isda na iba't ibang klase, habang haharapin ng dalawa ang violation ng J26 o ang Philippine Fisheries Code. Sa iba pang balita, 13 dibisyon sa Bicol na palabas ng mga proyekto sa pagbabasa. Narito si Francis Paraiso para sa detalye. Nagpalabas ang 13 dibisyon sa rehiyon ng Bicol ng mga proyekto sa pagbabasa ng mga estudyante sa ilang mga paaralan sa Bicol Region. Merong Project Bright AE sa Alay, Operasyon Basa sa Camarines Norte, Community of Practice of
mapinasahod sa Sorsogon at championing excellent in service o CES, babasa ka sa syudad ng Iriga. Samantala, merong project grip sa syudad ng Legazpi. Read to Rise program sa Ligao, project leader sa Masbate. Read to Lead sa Laga, Open Basa sa syudad ng Sorsogon at Project Star sa syudad ng Tabaco. Ako si Francis Paraiso, nag-uulat para sa Ratsyada Balita. Abangan ang muling pagbuhos ng mga balita, maklipas at isang mahalagang paalala. Mare, iba na talaga ang panahon ngayon, no? Yung dating malinis na ilog, naging tapunan na lang ng mga basura at yung punong dating pinaglalaroan natin, kaunti na lang. Oo nga, Mare. At ito pa, parang di na nakikita ng mga bata ang mga basurahan kasi kinakalat na lang nila kung saan. Sinabi mo pa, Mare, sirang-sira na ang ating inang kalikasan. Ang dating maganda at tahimik na inang kalikasan, ngayon unti-unti nang nasisira. Ibalik natin ang ganda sa pamamagitan ng paglilinis, pagtanim ng puno at itigil na ang pagtapon ng basura kung saan. Ang inang kalikasan ay ingatan para tayo din ang palagaan. Isang mahalagang paalala mula sa himpilang ito. Balik tayo sa Ratsyada Balita. 48 taong gulang na lalaki sa Libon, patay matapos pagbabarili. Patay matapos pagbabarili ng 48 taong gulang na lalaki sa Barangay Bunga sa Libon, Albay, nitong Disyembre 26 taong 2023. Kinilala ang biktima na si Nicanor Saysay Leonesto, may asawa at residente ng Purok Lanzones sa Barangay Bonbon sa Libon, Albay, habang hindi pa nakikilala kung sino ang nasa likod ng nasabing krimen. Samantala, sa lugar ng pinagbarilan ay nakakita ng 7 bala nang hindi pa natutukoy na baril. Ang mga nakuhang ebidensya ay sasailalim na sa disposisyon. Sa ating huling balita, Bicol International Airport bukas na sa domestic flights. Narito si Wendy Balya para sa detalye. Bukas na ang Bicol International Airport sa domestic flights o biyahe galing at pupunta sa ibang bansa na mayroon na pang umaga at panggabi na biyahe. Pinuksan ito ng taong 2022. Ang Bicol International Airport ay ang nag-iisang pang-ibang bansang paliparan sa hilagang parte ng Luzon, habang 4 naman ang nasa norte at ito ay ang Subic, Clark, Lawag at Bulacan. Samantala, ang nasabing paliparan ang 70 malalaking paliparan sa buong mundo na parehas ng bansang Israel, Hungary at ang United Arab Emirates. Ako si Wendy Balyan, nag-uulat para sa Ratsyada Balita. Dito na nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang tinipon at sinulat sa ngalan ng patas na pamamahayag. Sa ngalan ng aming technical director, Shane Banania, at mga tagapaghatid balita, ako si Paul Muliasco. At ako naman si Claire Bidor. Hanggang sa muling pagsasaypapawin ng mga dumaragundong na balita. Ito ang Ratsyada Balita.